Di ho ba mga kababayan? Eh, siyempre ho, 'no, um, papatalo ho ba mga bossing, sino? Papatalo po ba si Meow Meow diyan mga kababayan? Siyempre hindi. Na ipagtatanggol niya, yung kapwa niya ka-DDS, 'di ba? Tandem nga naman sila, 'di ba? Mga Gen Z, mga bossing. Hmm, nalaos. Wala wala na, hindi na pinapansin kaya ho nagpapapansin na ho ulit ngayon mga kababayan. Sino? Eh, di walang iba ho kundi si, Congressman Meow Meow. Congressman na ba ulit ito o ano pa din, suspendido pa din? Hmm, suspendidong congressman si, Kiko Barsaga. Naku, mukhang isa pa ito, malabong makabalik agad-agad. Bakit 'to? 'Di ba nakapanayam natin dito si ano, Balita at Kaalaman? Na ang sinasabi nga, eh, kailangan na i-check muna yung pisikal. Alam naman natin, pisikal, eh, pasok 'to si Kiko Barsaga, bata pa, eh. 'Di ba, Gen Z ako, 'wag niyo kaming idamay sa kagaguhan niyo mga DDS. Sabi ni ano, um, John, ano paano 'yan, John Gen Z, oh, sabi, oh, 'di ba? Kailangan i-check muna yung pisikal. Mental, mukhang sorry, mukhang dun babagsak itong si Kiko Barsaga at hindi basta-basta, makakabalik ng, Kongreso. Bakit 'to mga boss? Eh, siyempre ho mga kababayan kailangan na alamin natin yung mga congressman natin, eh, nakakapagtrabaho ng maayos at nasa ayos na pag-iisip po. Pero kung yung mga estilo ho ni Kiko Barsaga yung nasa sa, Congress mga kababayan, baka pagtawanan ho tayo, 'di ba? Baka sabihin, "Uy, yung, Kongreso ng Pilipinas may baliw." 'Di ba? Hindi, hindi ho niyo ako masisisi kung ganoon yung maging komento ko sa kanya kasi parang biruin mo, eto, oh, nagra-rally ka, meron kang, pagsugod-pagsugod doon sa Forbes Park. Tinanong ka ng reporter, pagkakataon mo na maipahayag mo kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung pinaglalaban mo. Sabi ng reporter, "May mensahe ka ba kay Pangulong Bongbong Marcos?" Putik ang sabi dun sa interview, "Meow, meow." Biruin mo yun, paano paano ka, maghihimok ng mamamayang Pilipino o nung mga kapwa mo Pilipino na samahan ka doon sa pagra-rally mo, kung ang paliwanag mo kung meron ka bang, sagot o meron ka bang gustong sabihin sa mga kapwa mo Pilipino at kay Pangulong Bongbong Marcos, isasagot mo, "Meow, meow." Paano yun? Kaya ang ending ho mga kababayan, yung sinasabi nila na grand rally, aba sila Banat Bay nagpauto naman, so punta din, kasama sa 100 sila Banat Bay. Oh, 100 ha, biruin niyo, kada buwan merong grand rally. Oh, eto si ano, si Chavit Singson naman, may grand rally na naman, one time big time daw. Hindi pa kayo nadala, oh, ito yung rally nito 100, umulan. Umambon ng konti, 50 nalagas, wala hindi na umano, hindi na natuloy yung araw-araw. Ngayon dahil nga po hindi na napapansin at walang pumapansin, pati mga DDS, eh, nagagalit na sa kanya, meron pa daw ho kasing nalalaman na iaalay ang buhay, yung pala ulan lang, eh, wala na hindi nasisipot. Tsaka ho mga kababayan nandiyan na si Addictus Rex 'no, yung ano daw po natin kay Attorney Claire Castro, eh, malapit na daw po yung makakapanayam natin si Attorney Claire Castro. Opo, nandiyan na si Addictus Rex, oh, shout out boss. Malapit na daw po 'no, siguro mga January po. January, yun nga lang 2027 kasi busy pa daw si Attorney Claire, 'di ba? Ngayon ho mga bossing, wala na ngang nahuli si Marcos sa flood control. Bakit akala mo naman si dating Pangulong Duterte may napahuli? Busit ka. Akala mo naman, may nagawa yung dating pangulo, ni pabalik nga ng pera walang nagawa yun, wala lang basta nakaupo lang nandoon sa ano tapos, nasa press conference niya, si dating Pangulong Duterte. Tapos ano sabi, eh, talamak ang korapsyon
sa DPWH, lalo na doon sa mga ghost project. Ano naging aksyon? Sabi ko sa inyo, wala. Okay na yung kay dating Pangulong Duterte, okay na yung masabi. Ay okay na yun. Usapan pa ba yung gagawa ng paraan at gagawan pa, ipapahuli? Wala na sa usapan siguro yun. No? Pero kaya ibahin nyo ho si Pangulong Bongbong Marcos. Pag nalaman yung korupsyon, problema ng bayan to. Sige, kahit gaano pa at kahit sino pa yung mga makakalaban ko dito, sige, ratratin natin yung mga yan. Imbestigahan yung mga yan. Ngayon, ang ginagawa nitong mga to, sila Kiko Barsaga, mga bossing, binabaliktad nila. Kahit po, alam ng mamamayang Pilipino na si Pangulong Bongbong Marcos, pagkalaki-laki pa nga nung di ba, nung chart sa likod ni Pangulong Bongbong Marcos, na siya yung naglalatag at nagpapakita sa mamamayang Pilipino. Ito po, yung 15 kontraktor na laging mga nakakakuha ng proyekto sa gobyerno. Doon na po nagsimula yun. Pero ang ginagawa nitong mga ito, ay naku ho, pinipilit nila na si Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, etc. ang mga hari daw po at ang mga pasimuno ng mga ghost project at flood control. Pero ho, nakita nyo ano ginagawa ng Pangulo? Tuloy-tuloy po sa pag-iimbestiga. Siya po mismo pumupunta doon sa mga lugar na mga idineklara ng mga tapos, pero hindi naman tapos. Tsaka si Senador Ping Lacson, di ba Nick Candido, Gerardo Ramirez at Rizalino Macabitas, pinaupo sila dyan para mag-work ng maayos, hindi yung paninira at may attitude na ganyan. Di ba? Yung dating Pangulo, 6 na taon. Putragesyo, wala namang ginawa, walang naipakulong ni isa, walang naipabalik o naipasauling pera. Si Alcantara, si Alcantara daw, bumabaliktad na. No? Sabi, wala daw kinalaman pero ang daming sinole na pera. Wala na ngang nahuli si Marcos sa flood control, ipapakulong pa niya si Lebiste. Anong klaseng utak ng presidente yan? Alam naman ho natin ang estilo nitong mga to, mga kababayan eh. Uunahan nila kapag nalalaman na nila, nararamdaman na nila na eto na, malapit na akong makulong, yari ako. No, kasi naiimbestigahan na yung mga solar ko na kailangan pala ipapaalam at sasabihin sa Kongreso bago ibenta, hindi ko ginawa yun. Ipinlip ko na lang basta, pinagkakitaan na lang basta. Yari ako. Ay hindi, gawin ko, kunyari may pasabog ako, mas malaking pasabog para matakpan yung issue niya. Kaya nga 'di ba ang sabi ni Ombudsman Remulla, sabi ni Ombudsman Remulla, hindi, nako eto mas malaki itong solar niya. Mas malaki itong solar niya kaysa doon sa Cabral Files na utragis na yan, paulit-ulit, hindi naman lilalabas. Puro sasabi, ilalabas. Yung pala, ratbo na lang ang nilabas. Diba? Sabi ni Gen C. Yalapan, distrito nyo sa Dasmariñas, Cavite, Kiko Barsaga, napakadugyot at mabaho. Ayan ho, nagtataki pa na ho sila, mga kababayan. Nagtataki pa na. Diba? Ito. Ang nakikita ko dito, makukulong din to. Madami hong kaso yan. Siguro mga bilang kayo ng ilang buwan. Lalabas baka pati yung mga residente na nakatira doon sa Forbes Park. Tuluyan siya noon. Tapos yung mga sedition pang mga sinasabi niya, paghihimok. Diba? Isama mo na yung isang nagra-rally, si Boy Lighter, susunugin daw yung Malacanang, isama mo na din yun. Lahat ho yan, mga kababayan. May kalalagyan ho yan. Diba? Sabi ni Ma'am Jenny Ramos, salamat sa pagiging bagong miyembro ng YouTube channel natin. Kaya, etong mga ito, nagkakampi-kampi kasi malapit na eh. Malapit na silang mga maaresto o malapit na ho silang mga makasuhan, mga bossing.